yun nga mga dress, andito pa rin tayo ngayon sa Motorstar Bagong Silang, which is located lang to dito mismo sa may Phase 9, Package 8, Bagong Silang, Caloocan City. So concurrently, yung nasa harapan natin, itong katabi mismo ng Easy Ride 150p is yung kanilang tinatawag na Easy Ride 125Fi o yung Easy Ride Legend na kung tawagin nila. So before natin simulan tong video na to at ikutin tong motorsiklo na to, syempre katulad ng ginagawa natin dati, intro muna tayo. Yeah. So etong motorsiklo na to, ang tagal ko nang gustong reviewin ito. Then also nag-apekto lang din talaga sa sobrang hectic na schedule netong mga nakaraan, kaya hindi ako nakakapag-review ng gantong motor. Bukod dito is kadalasan na pinupuntahan ko na motorcycle na Motorstar branch around Metro Manila is concurrently, kung hindi busy is wala sila talagang unit na mahanap nito. Wala talaga silang unit na kinikater pa nito dito doon mismo sa kanilang mga branches. So ngayon nakatagpo ako, nakachamba ako dito mismo sa may Phase 9, and also nagkaroon ako ng opportunity to review this one. So lulubos-lubosin ko na to. So ito yung isa sa mga magagandang unit na nakikita ko kay Motorstar ngayon na nirelease nila. Then also within the little amount of CC, napaka-classic, napakaganda nito mismo, stylish ng motorsiklo na to kung titingnan mo mabuti. So alamin na nga muna natin ngayon kung ano yung pinaka-total specs ng motorsiklo na to. So ngayon ito yung actual na specs niya. So concurrently, ito ay pinapagana ng 123.8cc displacement of engine, naka single cylinder 4-stroke, tapos meron siyang 2 valves. Fuel injected na rin yung kanyang fuel system dito mismo sa motorsiklo na to. So Easy Ride 125Fi nga eh. So yun. Then also force air cooled ang cooling system ng mismong motorsiklo na ito. So yun. So bukod dyan, naka ECU na rin ito, powered by ECU na rin po ito mga dre. Plus transmission type naman ito is naka fully electric na rin. Then also transmission nito CVT, so which is technically ang transmission type nito is automatic na rin yun. Ngayon, so yun. So currently na overview ko na kayo mismo sa pinaka technical specs ng motorsiklo na to. So ayun. So ngayon, proceed tayo ngayon sa overall walkthrough dito mismo sa motorsiklo na to. So lalapitan na natin ng konti. Yan na mga dre, so pansamantala muna, recording audio muna yung gagamitin natin yan dito since nawala nga yung pinaka-audio ng video na to. So yun, dito mismo mapapansin natin yung pinaka-headlight niya is pinapagana na rin ito ng LED projector lights, and also naka pure LED na rin po talaga lahat ang mga ilaw nito dito mismo sa kanyang headlight. So grabe no, kung mapapansin natin mabuti, yung classic looking style is hindi pa rin nawawala kahit na marami na tayong panibagong mga added features na dito mismo sa unit na to. Then also ayan, yung kanyang color scheme dito mismo sa kanyang motor is ito yung pinaka nagdala ng actual na appearance dito mismo, especially dito pa lang mismo sa head cowling pa lang mapapansin na natin kagad na napakaganda at very classy, kahit na medyo may pagka minimal yung style nung actual na motor na ito. So yun, hindi ko lang talaga siya maiharap eh. So yun, so mapapansin din natin mabuti, ito andito rin yung kanyang tatlong ilaw, so which is yung dalawang turning lights niya magkabila. Ayan, mapapansin din natin mabuti yan, yung dalawang turning lights niya. Then also yung kanyang DRL or yung daytime running light niya dito mismo sa baba. So parang mukha no, kung mapapansin natin mabuti. So yung ganyang design halos, ito yung isa pa sa mga nagpadala or nagdala ng actual na design para magmukhang classic looking din itong motorsiklo na to. Then take note mga dre, itong mga ilaw dito mismo sa baba is naka LED lights na rin din po ito. From katulad yung sinabi ko kanina, headlight, then also yung DRL, tapos yung kanyang turning lights is naka LED na rin. So kung mapapansin natin, ang ganda tingnan nung mismong bike na ito. May pagka-classic looking din. So technically ito is naka wheel mags na rin siya. Telescopic fork suspension ang gamit na ito sa suspension in front. Disc brake na rin with matching a single piston caliper dito mismo sa kanyang braking system sa front. Then at the same time yung kanyang gulong, if I'm not mistaken, ilan niya ba sukat ng gulong nito? Wait. Tire size within the front is 90 by 90 by 12 yung sukat niya.
So take note of this. Napakalaki din ng fender niya dito. So malabong may tumalsik pa rito mismo sa ano, sa mismong taas ng gulong nito. So kung mapapansin natin, very wide yung fender nito na halos masakop lahat. Ultimong pati yung suspension nakapalagay na dito mismo sa loob. So yun yung isa sa mga napansin ko dito mismo sa motorsiklo na to. So bukod pa dyan, sa rider's position tayo o rider section, which is technically dito natin makikita halos lahat yung controls na meron sa isang motor. So makikita natin dito yung kanyang digital instrument panel. So nakuha na rin to at wow, ang ganda. Sorry. Ang ganda ng kanyang digital instrument panel. So namangha kasi ako talaga kaya nagkanda mali-mali ako. Sorry. So okay, so ulitin natin kung ano meron dito sa kanyang digital instrument panel. So digital tape display are included na dito mismo yung kanyang fuel meter, yung kanyang trip, odometer, speedometer, tapos yung kanyang tachometer, digital and vertical tachometer na rin. With matching timer na rin. So alamin natin ngayon kung gumagana ba yung kanyang mga indicators dito. So high beam and low beam wala pa. Plus yung kanyang switch o yung kanyang kill switch, I think working na to eh. Turning lights kaya. Ayun, so meron dito magkabilang gilid. Ayan. So ganyan yung itsura niyan. Testing natin sa iba pa. Wala pa. Ayan. So kung napapansin nyo, ganyan yung itsura ng kanyang digital instrument panel. So familiar naman na tayo dito sa dalawang button. Yung tinatawag nating mode and set na kadalasan natin na i-encounter sa iba pang units. Okay, right side controls tayo mga dre. Bigla ako na hype. Yes, ganda eh. Right side controls including nitong kill switch. Baka mamaya may magsabing idle stop ko kill switch yan. Ito pala yung sa baba check engine, sorry. Idle stop. Hindi, kill switch pala, sorry. Kill switch. Headlight switch. Electric ignition button. Andito lahat yan sa right side. Plus, ito. Yung kanyang high beam and low beam indicator. Ay, kanyang high beam and low beam switch. May passing light pa yan siya dito sa likod. Plus, horns. Then at the same time, turning lights. So pag nagta-turning lights tayo, nagre-reflect yan dito mismo sa kanyang digital instrument panel. Ganda talaga. Maganda seryoso. Maganda talaga. Okay. So currently, bukod pa dun sa kanyang digital instrument panel, so meron tayo ditong key, nakakita yung ignition pa rin ito. Ayan. So kita naman natin pag ino natin, may ilaw, galing ilaw. So, pero hindi ko lang ito nakita dito sa unit ito, pati na rin sa iba pang unit. Pati sa ibang unit yung focus tayo, nakita ko na rin. So, yun. Balik natin, off natin. Two side pockets, isa sa left, isa sa right. Plus, meron na rin siyang indicated na USB charging port here. Ayan, so meron na siyang USB charging port. So, meaning to say, pwede na tayo mag-charge dito. Utility hook, sa clip, ayan. Pwede na tayo magsabit dito at the same time ng mga pinamili natin o yung mga dalahin natin. Plus, meron pa siyang wide na footboard dito, which is nakatulong kasi yung design niya dito na medyo flat, kaya hindi siya masyadong masikip. So, yun yung isa sa kagandaan dito mismo kay Easy Ride 125i or dito mismo sa unit na to. So, ayan. Bukod pa dyan, eto, pansinin na natin ito mabuti seat. Ito si seat. Hindi siya malambot, hindi siya matigas, saktong-sakto lang talaga for riding comfortability. So, check natin yung under the seat niya, anong meron. Grabe, bilog na bilog talaga, classic no? Ayan, so ito yung compartment. So sa ngayon wala pang kakasya na motorcycle helmet dito, pero ito ang pinaka one of the most unique na nakita yung kanyang gas tank na nakalupak. So yung gas tank niya mga dre, kung papansinin natin mabuti, ibang-iba yung design nito So alamin natin ngayon kung ilan yung fuel tank capacity ng mismong motorsiklo na to. Fuel tank capacity ng Easy Ride 125 or Easy Ride 125 Fi o yung Easy Ride Legend, currently umaabot siya ng 7.2 liters ng fuel tank capacity. So
given na FI to, 125cc, medyo mas mababa lang ang consumption nito to be expect. So, hindi ako makapagbigay ng data sa inyo, pero siguro i-indicate ko na lang dito mismo sa screen kung ilan yung fuel consumption nitong Easy Ride 125i nito. So, grabe na mangha ako sa design, na mangha ako sa features, na mangha din ako dun sa actual fuel consumption nito. So, ano pang kayang i-offer nito? Tingnan natin dito sa likod. Okay, so dito mismo sa likod, top box ready na rin pala itong grab bar niya. So, katulad lang din ng CL, ang gagawin nyo lang dito is mag-step down lang kayo ng bili na lang kayo ng top box, pwede nyo nang ilagay siya dito. Tama, sir? Yun. So, siguro naman pwede na dito kahit anong size, kung kakasya at kakasya naman yan dito. So, good to go na to, either kung gagamitin nyo siya for grab, angkas, or something else, joyride. Yun, pwede na siya rito mismo sa motorsiklo na to. Ito yung nakakamanga pala na kay Motorstar eh. They were giving a unit na pwede nang gamitin pang kabuhayan talaga. Kahit saan mo ilagay, pwede. Kahit pang daily ride pa nga kung totoosin eh. Ayan. So, for daily usage, o kung pang trabaho, pang kabuhayan, pwede. So, lahat yan. Kahit anong style, pwede, meron. So, yan. Then, also, yung kanyang likod or yung kanyang taillight system. So, kung mapapansin natin mabuti, may pagkakapareho yung turning lights nito sa harap at likod. Pero at the same time, pareho din tong LED. So, ito lang talagang taillight, yung naiba kasi ito bilog to eh. Bilog yan. Pero LED pa rin yan, mga dre. May malapad na fender. Of course, to cover yung dirt intake na kayang i-release ng gulong sa baba. Which is ito yung gulong niya nasa loob. Ayan. Whew. So, ang sukat ng gulong nito dito mismo sa may baba is around 110 by 70 by 12. So, mas malapad lang ito dito mismo yung gulong sa likod. Tapos, naka-down straight yung kanyang alignment nung kanyang exhaust or nung kanyang pipe. Plus, naka-drum brake pa rin ito, mga dre. So, kung mapapansin natin, ito yung actual na makina niyan. Andito mismo sa gilid yan, mga dre. So, masali yan natin. Di, okay lang siya. Malapit na eh. Ito yung actual na makina yan. Dito. So, drum brake pa rin yan. Kung mapapansin nyo, ayan, drum brake pa rin. Pero, kung makikita natin ngayon, grabe, sulit kasi isang to. Kung pang beginner lang din, o ikaw ay naghahanap ng murang classic type ng scooter, pwede sa'yo to. In as much na mura na naman ang hinahanap mo, pwede sa'yo to. So, yun. So, technically, ayan, try natin ngayon ikutin to. Ayan. Ang ganda ng design niya, grabe. Bumagay talaga yung orange. Alam ko, hindi lang orange ang meron sila dito. Alam ko, meron silang black nito. Tsaka, meron ng white, sir, no? Cream white. Wala lang kulay. Black lang. Black tsaka sky blue, yan. Yan yung kalimitan kulay nito. Namaka ako dito, bukod dun sa kanyang digital instrument, bukod sa design, namaka kasi ako dito sa kanyang instrument panel. Grabe, napakaganda. Hindi, pag-open ko, nakita ko kayo. Kasi talaga nakita ko, lupit. So, yun. So, okay. So, balik tayo sa harap. Test tayo dito mismo ay Easy Ride 125i. Classic looking din. Last na natin natin ito mismo yung height, yung actual na digital instrument panel. Nakakatulong din siya.
Ayan, so meron na mga ganito for use. Then also yung fuel level buti na ito po. So, dapat rating na meron dito mismo sa motorcycle na to. So yun, ganda na ito. So ano ito na. Natapos na natin yung actual na walkthrough and also yung pagbibigay ng overview sa technical specs ng motorsiklo na to. Ito ang tanong, magkano to? So magkano nga ba si Easy Ride 125i? So concurrently, Easy Ride 125i is ang price nito is nasa 63,000 din ang cash, ang SRP nito. So may discounted pa to kapag binili mo siya ng cash kasi ang halaga nito pag binili mo siya ng cash is nasa 59,300 pesos na po ito mga dre. Then also, meron itong total payment, total down payment pag in-installment mo siya ng halagang 7,810. So ngayon, itong tanong, ilan ang terms of payment ng motorsiklo na to? So katulad ng CL, meron siyang 4 na terms of payment. So 12 months, 18, 24, and 36 months. So currently, sa 12 months is 6,585 ang kanyang monthly. 16 months na, ay 18 months naman is 4,922. Halos magkapareho na ng CL, di ba? Then also is 4,091 naman dito naman sa 24 months, and also 3,260 for 36 months. So sulit ka na rin sa feature na meron dito at the same time sa motorsiklo na to, not just only with the design but also within the other features. Kaya bumibilib ako rito. Ang ganda. Ang tagal ko nang gustong reviewin na itong motorsiklo na to. So yun. So hanggang dito na lang muna tayo mga dre. Keep safe always. Ride safe. Magandang umaga, hapon at gabi sa inyo. So itong inyong lingko, Japs out.